Sugar Bowl of the Philippines kung tawagin ang Negros Occidental. Malawak ang tubuhan sa probinsya kaya dito nanggagaling ang higit kalahati ng supply ng asukal sa bansa. Ginagamit pampatamis ng pagkain o inumin ang asukal. Pero mapait ang kalagayan ng mga nagtatanim ng tubo gaya ni Jobert Tequina. Residente ng Hacienda Tres Hermanos sa Barangay Luna, Cadiz City si Jobert. Kwento niya, tatamaan ang kanilang lupa na ginagawang extension ng Bacolod Negros Occidental Economic Highway o BANOSE na tatawid sa Victorias, Manapla, Cadiz at Sagay. Among nagaling mga kahoy, ang lube, kag ang dyan manggo, kag agbubuyan, ako na di riya, pati na ang tubo. Kag among ning masakpan sang highway, kag wala sila nag-coordinate man sa amon, kag nagsige na lang sila ka kuanda, kag way sila nga magtig-istorya. Isa ang BANOSE sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Mahigit 70 million pesos ang nakalaan para sa construction nito sa taong 2025 sa Cadiz City pa lang. Nitong June 4, inabisuhan ng DPWH ang kontraktor ng proyekto na magpatuloy na sa construction ng kalsada. Kaya nangangaba rin ang magtutubo na si Marielyn Tequina na baka gising siya isang umaga na tinatambakan na ang lupang tinataniman niya. Amo na ng adaran ang ginaobra, talam lang ang pagitan, madalagid ang akon riya. Di, gamay na lang sir, kuhaan pa niya dalan. Kaya amo na lang kung sa ako, madula kami sa kalibutan, bilig ko sa akong kapataagang mga apo. Nasa ilalim ng Certificate of Land Ownership Award o CLOA title ang lupain nila. Paliwanag ng asawa ni Jobert na si Ruby. Dumulog na sila sa DPWH at Department of Agrarian Reform o DAR. Pero wala raw itong maayos na sagot sa kanila. Patubang kami sa DPWH kag sa DAR kag wala na why nila ginaksyonan ang ginahangyo namon nga ginahambal sa ila, ginatulod-tulod lang kami tapos masiling nga kamon sang DAR kung naram sa DAR masiling naman sila nga sa DPWH. Para sa National Federation of Sugar Workers, hindi makatwiran ang pagtutulak ng mismong gobyerno na i-convert ang mga lupaing agrikultural gaya ng tubuhan para bigyang daan ng infrastructure projects. Ining padog isa ka project sa gobyerno ng widening sa dalan. Kaya timaan isa ka pamaagi nga pareho sang isa ka pag-agaw sang duta sa mga mangunguma nga sila beneficiaryo sa duta pero kinapilit sa gobyerno nga kuhaon ni paagi sa siling nilang development. Layunin daw ng mga economic highway gaya nito na mapadali ang transportasyon, maging daluyan ng mga produkto at makatulong na palaguin ang ekonomiya. Pero paano raw ito mangyayari kung mismo mga taniman ang sesementuhin para gawing mga kalsada? Paliwanag ng grupong Ipon. Ay, yung mga infrastructure projects sa Pilipinas, walang mga economic viability study yan. So hindi natin masasabi kung yung kanyang claim na pag-unlad ay totoo. Dahil hindi nila inaaral yan eh. Infrastructure itself is a lucrative business. Yan ang magbibigay ng magandang infrastruktura sa mga malalaking negosyante. So kung ikaw halimbawa isa kang pamahalaan, bibigay mo yung gustong infrastructure ng mga malalaking negosyante. Sabi nga ni Ruby, hindi naman sila tutol sa isang proyekto kung malinaw na para ito sa kanilang kapakanan. Nga kami nga mga pigado, kami mangunguma, dapat sa amon sila mag-kikstorya nga para sa amon nga para mag-coordinate, mapasitol bala nila sa amon nga kung pamatuod, nga kami gidya nga makabenepisyo, hindi ang mga dagko nga mga negosyante. Para igiit ang kanilang karapatan sa lupa at kabuhayan, itinayo ng mga residente ang Tres Hermanos Farmers and Farm Workers Association, kung saan miyembro sina Jobert, Marielyn at Ruby. Nagbutang kami sa placard kag kuan sa amon sa sasyon kay ang karsada nga matabok na kay gudtong matilipangdan Manila kag maaksyonan. Amon nga king nagtukod kami sa asosasyon kay gudtong nga kami mag-isa kag ini nga amo gid ang pangabuyan namon. Ito si RJ Ledesma ng Paghimutan Negros kasama si Jen Feliciano ng Altermedia. Nagbabalita para sa ALAP.